Saan ba yun? Okay, eto. Okay, eto. Double check ko lang. Asan na ba yung... Okay, kita niyo screen ko? Hindi? Yes. Okay. Eto, Opo. etong parking, kikita niyo tong area na to. 'Di ba? Kung nasa stage 1 tayo, yung ginagawa natin dito, pinapasok natin yung long driveway sa area lang na to. Tama? Mm. Or if possible, kung gusto pa natin or meron pang boundary, pwede pa tayong pumasok dito sa area na to. 'Di ba? Yung area na to na nasa gilid ng ating long driveway, yan yung gagawin nating inside parking. Outside parking, sorry. Okay? Eto pa, sa gilid na to. Tapos, yung nasa gitna na to, dahil hindi na pwede pumasok yung long driveway dito, this whole area will be labeled as a parking lot. You get the idea? Yes, sir. Depende kung paved or unpaved. Yes. Ay, kagahagi. Nag-stop ako ng share screen. Kuha na, sir. Kuha na. What if nasa long driveway yung inside? Wala pong inside parking sa long driveway. Alam mo yun, Rob. Siguro rare cases meron. Pero may mga kasi may mga road kasi na na-labeled as long driveway. So ganun. Pwede rin naman nating ayusin kung sabihin na lang natin may mali. You can still fix level 1 or stage 1 attribute. Hindi naman lahat sa stage 1 is perfect, di ba? So i-change na lang. Ayusin na lang kung pwedeng ayusin. Okay? Pwede lang din naman yan. Dati pa ginagawa natin yan. So, okay na tayo sa parking lot. Medyo mahaba-haba pa to. Sports grounds. Sports grounds. Okay? Meron tayong 4 na category ng sports grounds. But for now, hindi ko po maituturo sa inyo yung lahat. Bakit? Wala po tayong example. Okay? Kanina pa kami nagpapasa ng mga mapa, isa-isa, and then gusto namin makakuha ng mga example sa inyo na mapa. But as of now, medyo pakonti-konti talaga. So dito ko na lang i-explain sa inyo sa ating documents mismo. Okay? Ito na lang yung pagbabasehan natin. For the sports grounds, meron tayong 4 na attribute, like I said. Meron tayong bare sports ground. Meron tayong grass sports ground. Meron tayong artificial turf sports grounds. Meron din tayong pareho lang pala. Meron tayong paved sports ground. Okay? So, iba-iba yung pag-define natin ng mga sports ground ngayon. Hindi lang siya simple lang na paved or unpaved sports ground. Okay? 4 na category sila. For the bare sports ground, usually makikita natin yan. Ayan, for example, sa baseball field. Hindi lahat ng area ng baseball field is merong mga grass. Diba? Yung dinadaanan sa gilid, yung tinatakbuhan, yung pinapaluan ng pitcher, yung pinagbabatuan ng bola, usually lupa lang yan. Diba? Or gravel. Para meron silang mas magandang grip. Diba? So for that area or for those area, you have to cut them and then tag them as bare sports ground. Kung lupa lang po sila. Okay? Kung lupa lang po yung sports ground. Like for example, ito. Ito. You have to tag that as bare sports ground as well. Kung lupa lang po yung sports grounds. Yung area ng sports grounds. Do you understand? Hello? Ano pa ba yung mga sports natin na sa lupa? May swimming ba sa lupa? Wala naman siguro, di ba? Papaltos yung mukha mo dun. So, ayun, baseball, minsan dito sa gilid. Ito, oval. Ayan, kagaya ng oval na to, yung nasa gitna, parang lupa pa rin naman. Pero minsan, meron dyang mga grass. Okay? So, depende na lang din sa image na makuha ninyo. Kung may damo pa ba siya or wala na. Okay? Ito, artificial neck natin is yung artificial turf. Okay? The surface is very smooth and flat with dark in colors, no malted or because of distinguishing between grass and sports ground. Okay.
Yung artificial turf, alam niyo yung parang carpet ng damo. Alam niyo yun, parang synthetic na damo. Yes. Basta nasa stadium. Yes. Okay. Sir, may Isa yun tanong sa, ako, sir, muna. Excuse me. oo. Sir, doon sa Bear Sports Ground, Mm. doon sa Bear Sports Ground letter A niya, Mm. tapos meron siyang letter B, yung Grass Sports Ground. Mm. So doon sa letter B niya, Ay, tawag na to. Nag-jump pa pala tayo. Hindi ko nakita, sorry. Sige lang, balikan natin. Mamaya na yan. Babalikan ko. Okay? Sa artificial turf ako nauna, C pala. Sorry. Balikan natin mamaya, boss. Okay lang? okay po, thank you po. Sige, Jeff. Okay. So, ayun. Kagaya ng mga nasa stadium, kasi yung mga area na to, hindi na rin naman nila kayang taniman pa ng mga damo yan, di ba? So, usually, yung pinakamadaling pwede nilang gawin dyan is lataga ng parang carpet na damo. Di ba? So, yun, yung buong area na to, ililabel natin as artificial turf sports grounds. Do you understand? Usually, darker sila in color, tapos may mga ganito sila sa surface nila. Diba? You understand? Yes. Okay. Balik tayo sa isa. Nakalimutan natin. Grass sports grounds. Okay. For example, another baseball court shown in below arrow. There are some bare land, but we must capture the whole area as this category. Don't exclude the bare ground from bare land. Okay. Wait lang. Loko. For example, based on the arrow. Yun ngayon Mali dapat naman. na ma-clear sa kanya, sir. Kung ano Okay. yung Kasi kahit ako procedure. nagulat ako. Oo. Okay. Dito separate. Hindi Oo. separate. Pero dito sa ginawa niyang example, yun yung problema. Ay, ka-clarify ko na lang ito mamaya. Sa tingin ko, kasi sir, yung Bear Sports Ground, yan yung, yung may arc. Tapos yung the rest na is, Hindi, yes. Pero nga dito Oo. sa kasi ni Sir Pauline. kasi baseball, tama ba, baseball yan? Yes, pero dito sa kasi ni Sir Pauline is iba. Okay? For example, another baseball court is shown. By the yellow arrow, there is some bare land, but we must capture the whole area as this category. Don't exclude the bare land. Kasi may bare land kasi na parang sports fields or sa experience lang natin sa mga LC project natin. Meron talaga siyang mostly puro lupa lang talaga siya na baseball. So, mamaya ka-clarify ko na lang. Sorry guys kasi hindi namin ito na-clarify din kanina. Sorry. So, balikan na lang natin mamaya. Pero siguro napakadali lang din naman ang definition yun . For now, konti lang din naman yung makukuha nyo nito. Okay, hindi naman lahat ng mapa meron ganyan. And isa pa, meron lang din naman yung grass and then bare land na attribute. So, i-clarify lang natin kung ano yung dapat. Okay? Balikan ko kayo dyan or di kaya popost ko na lang mamaya sa GC para mapadali tayo. Sorry guys. So, punta na tayo sa pinaka-last na sports ground kasi medyo may karamihan pa to. Isa din yung sa iniisip ko pero mamaya ayusin ko rin. Okay, ka-clarify ko na lang mamaya pero actually parang ganun lang din naman . Yung area na to kasi, Kev, yung area na kasi na to, yung pinpoint ng arrow is sa mga lupa-lupa na maliliit. for the texture lang, same texture. Siguro. Okay, punta na tayo sa pave. Okay? Paved sports grounds. Okay, so ito yung paved sports grounds. Usually makikita natin yan sa mga tennis court. Di ba? Kasi sementado yung base ng pinaglalaroan nila. So, ganun na naman kasimple. Lalabelan natin yan as paved sports grounds. Actually, magkakadikit siguro yun . Hindi ako nagkakamali. Wait lang. Ito. Okay? Bare sports grounds, meron tayong grass sports grounds, meron tayong artificial turf, meron tayong sports grounds lang. Mali yung attribute. Nandito ka? Pwede natin ito palitan?
O mamaya papapalitan ko to. Parang dito ka, Bakit? wala kang paved sports ground. Meron lang dito sports ground. 35. Baka mag-roncate to. Wala nga nang nakikita. Hindi naman nag-roncate, pero ayun. Walang Same lang kape. yan, same lang yan, same lang. Kasi meron na siyang Bear Sports Ground. Hindi, meron siyang ano, yung pave, yung sementado, ito wala. Sige, tatanong ko na lang. Palitan na lang siguro. Tsaka paki-clarify nga nito yung grass tsaka ano, kasi hindi ako makachat pa sa GC. Yung Bear Sports Ground tsaka yung grass. Sige. Thank you. Hello, sir. Yes. Paano mag-label nung sa tennis court? Isa-isahin ba yan? O Hindi, yung mamaya. Okay, ganito na lang. Para sa mga sports ground na to, isundin niyo yung shape ng sports ground mismo. Okay, nabubulol na ako. For example, ito, nakabox siya. Ito yung i-label natin as sports ground. Hindi yung hindi lang ito, isa-isa. Okay? Kasama po yung area na to na nasa labas. Understand? Yes, sir. Same yan sa mga ganito. Okay? For example, kagaya nito. Iba-iba sila eh. Diba? Meron tayong paved sports ground, meron tayong artificial turf sports ground. Diba? Dalawang attribute para sa sports ground na to. So yung gagawin nyo dito is gaganituin nyo lang. I-label nyo to, yung nasa loob as an artificial turf sports ground. Tapos yung nasa labas, ito, i-label natin to as paved sports grounds. Pagpasensya nyo na pasmado. Okay? Madam? Nagtanong? Sir. Okay na? Lilia? Lila? Manok po naririnig ko. Sige, wag na. Bali, boss, tatlo lang yung pantayan sa sports field, no? Apat. Apat ba? Apat. Yung grass. Okay, ayan o, four types na nga, di ba? Paano pa naging tatlo, Alvin? So nakita ko kasi yung obvious kasi pagdating sa sports ground. My ground pala, no? Kinilasing kita, gusto mo? Okay, boss. My ground pala. Okay. Okay. Punta naman tayo sa pull out. Okay? Punta naman tayo sa pull out. For the pull out, meron po tayong protrusion sa road which is suddenly lumalaki po yung area na yon. Okay? So you have to tag that as pull out. Okay? Need to be captured as the red line or ito, yung area na to, need natin i-capture. Like for example, like that or like this. Iwan niya daw eh. Anong kinuha niya? Naririnig kita. Madam, paki-mute. Pa-mute nga muna. Sorry, guys. Pa-mute. Yung manok. Thank you. Pull out. Okay, for the pull out, actually, parang may example ako dito. Kasi yung mapa na to, meron tong pull out kahapon. Ginawan ko to ng example. Okay? Like, example, ito. Yung area na to na lumaki or medyo lumapad. Yung area na to na lumapad, you have to tag that as pull out. Okay? Iba yung curve. May ginawa tayo nung nakaraan sa land cover stage 1 na curve. Iba yon para sa mga nakapagtrabaho. Kasi art talaga yun. Okay? Now, yung pull out is yung area lang. Ito yung curve na ginagawa natin nung nakaraan. Okay? Saan ba yan? Hindi ata ito yung attribute. Wait lang, double check ko. Ito ba yun? Hindi. So, may ginagawa tayo previously na curve, talagang pa-arc yun. Okay? Pero dito, pull out, yung parang hinila yung area ng road na yon as para lumapad. Diba? So, yung area na to, ito, nasa gilid ng road na to, which is considered pa rin naman as road, yan, parang extension lang, in-extend lang siya, i-exclude natin yan from the road itself and tag it as pull out. Okay? So previously, kung may nakapull kayo ng mapa na ganito, usually, yung part na yan will be tagged as road or ibang attribute. Okay?
or nakatag lang as road. So yung gagawin nyo lang is to cut that area out. Like for example, ganito.